Good morning. Gusto ko lang tong i-share yung aking bagong pinag-aaralan sa mobile dev at yung napili ko ay Flutter. Ito yung um, si Flutter merong documentation na step by step para sa mga beginners. So, pwede talaga ito sa mga beginners. So, ayun, okay siya. Kasi nga, ang need ko to kasi gusto kong gawan ng mobile app yung aking pizza business. Na though may website naman ako na ito, ordering platform. Pero syempre iba pa rin yung mobile app talaga na yung pwede nila install, no? So, pwede nila install sa Android, sa iOS, yan. At yun, so far, okay naman tong ano, gusto ko lang siya i-share kasi astig siya. Step by step talaga at good may ano man na siyempre ano pa tawag dito, hindi ko pa rin na-absorb lahat yung sa coding niya. Pero ito yung sa coding niya, nasundan ko naman. Good siya, I mean, yung output niya pala ito. So matututo kang teka lang. Ito, i-ano natin i-run natin sa simulator. Tapos ito yung pwede naman sa Chrome na lang para mas madali. Sa browser. Kasi nga, si Flutter pala, pwede sa, yun nga, pwede, meron siyang web, pang mobile nga. Tapos, pwede rin pala siya sa desktop, no? So, ngayon lang nalaman pwede pala. So, ang programming language niya ay yung Dart. So, siguro, kailangan, kasi nga, tawag ito, itong Flutter parang framework to sa panggawa ng mga mobile app. So, at yung programming language niya ay yung Dart. So, ito yung syntax niya is Dart. So, tingin ko ito yung maganda unang mo ng pag-aralan kasi masyado ng kumbaga mga nested na yung mga syntax nito. So, need ko muna alamin yung mga basics nito. So, siguro yung gagawan ko to ng journey. Yung learning ko dito sa Dart muna siguro, tapos siguro mga isang buwan Dart muna ako, Dart programming, tapos pag medyo marami na ako nalaman ba ako maglipat na ako sa Flutter mismo sa kung paano ko na integrate yung ordering platform ko sa mobile app. Though gumagana naman yung website, so okay na muna yan. So invest muna ako ng 1 month doon. At tawag dito, ano ba yun, nalimutan ko na. Okay, so ito yung yung output niya, no? So yan dito sa tawag dito, natuto ako sa paano mag-create ng mga navigation yung katulad niyan. Tapos ito mayroong mga methods dito na tawag dito na connected sa, I mean, may mga methods sa pag-click mo yung button yan, nagpapalit ng tapos pwede ka na like favorites. Tapos papupunta, ito na yung ibig sabihin yan. So mapupunta yung mga nalalike mo na mga words to, random words. So yung ito yan sa random words, sabi ito English words yan, dito yan sa word pair random. Tapos nakalagay yan sa yung favorites yun sa array. So yan, basta i-absorb pa natin yan. Pero ito yung pinakaano niya sa main.dart. So sa isang file nandito na lahat yung hindi, ito lang I think ko dito lang sa tutorial lang to pero ngayon na ako nakakita hindi naman na-experience lang sa isang file doon yung mga classes. Normally mas maganda to i-refactor sa ilipat-lipat sa mga folders. Alam ko pwede ganun talaga yung best practice dun. Siguro ito pang tutorial lang, pang beginner. So yun, good. So ito yung so yan. Yan, so yung mga pwede mong like
papunta sa favorites. So, di ba? Yan. So, dito sa favorites page, yun yung nalaman ko. Nangyari. Yan, ito. So, ito yung favorites page, tapos yung kanina, yung sa may generator page ito. Ito yung, oops. Ito yung generator page, ito yung favorites page. So, yun, matututo ka kung paano mag-create ng page. So, which is good. Tapos, may sidebar na agad, may mga menu na agad. Tapos, adjustable pa yan. Responsive siya kapag malaki yung size. Maglalabas yung title pag hindi. Tapos, pag naglumiit yung size ng ano, which is icon na lang. So, yun. Tapos, natuto rin ako doon kung paano mag-layout. Mag-center ng, yun nga mga dito. Mag-ayos ng layout dito. So, ano lang rin siya, may mga useful tips naman siya dito, si Flutter doon sa tutorial. Yan yung yung mga row, enclose mo sa row. Saan ba yun dito yung kanina yung layout builder ba yun? Basta, iintindihin ko pa yan siya. Pero, syempre, sa tawag dito, since programmer na rin naman tayo, basta gumana nagets naman, syempre kailangan lang i-intindihin ng, syempre bago pa lang to, so medyo, hindi pa familiar sa flow. Pero sa syntax, para okay naman, gets ko naman. Like ito, switch case, so di na bago yan. Yun, mga common programming naman to iba naman may syntax. Mga initialization, conditional, if condition, tapos mga class. So lahat daw widgets, no? Sabi ni Flutter, everything sa class is widget. Patapos kailangan sa widget may return. So yun. So ito yung naka-center, no? Tapos ito yung mga alignment, no? Center para ma-position sa yan. Tapos syempre, ano pa ba? Big card. Tapos may yung mga default colors pa na na-tackle din dito kanina. So yun, everything naman ay nandun sa tutorial. So dito yan is, tawag dito, sundan nyo lang rin yan, set up kayo, download kayo Visual Studio, tapos ito yung may mga, sa Mac, ito gamit ko kasi Mac, so yung sinunod ko yung sa Mac. Tapos yan, create project, yan, syempre may kakopyahin lang naman, syempre maganda i-type nyo na lang para okay din. Wag lang copy-paste. Siguro yung mga sa part na nag-copy-paste ako, edit na sa marami. Medyo tinamad na. May mga sample naman. Madali lang. Mag-enjoy din kayo. Yun, try nyo rin. Siguro, tawag dito, siguro yung Dart, ayan ko rin. Ayun yung sisimulan ko muna, yung sa journey ko. Ipopost ko rin sa YouTube channel namin, ng iProgTech. Okay, so yun muna yung Dart programming. Ito kasi Flutter na framework na to yung dun mo tayo sa basic. Siyempre para alam mo rin yung yung core programming nito. So, okay. So yun, ganito na lang muna. So, thanks. Bye.